Boss, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Ngayon, interviewin po natin itong driver dito sa Kingdom, Saudi Arabia. Anong pangalan niyo, sir? Si Sabri Tuansi po, sir. So, ayan. Ano bang, magkano ang sahod mo dito kapag, kagaya ngayon, first timer mo, magkano yung ino-offer nila, sir, sa iyo? 1.5 lang, sir. 1.5 lang. So, okay naman po ba yung sahod ninyo sa pamilya ninyo? Medyo maliit, sir. Medyo maliit. Medyo maliit. So, yung 1.5 na yon kasya. Sa isang buwan kasi pinakasya ko. Kasi parang titipid ako dito. Kailangan talagang matipid dito, no? Oo. Kasi kung 1.5 mo, magkano pinapadala mo sa pamilya mo? Minsan 1,000, minsan 900. Tingnan ninyo. So, yung 900 na yon magkasya na yon. Kasi na doon sa pamilya. Ilan ba yung anak mo, sir? 4, sir. 4. Meron ka ng college? Wala, mga liit pa yung anak ko. So, hindi pa masyado magastos, ano po? Hindi pa, sir. Kasi kapag pag may college ka na, yung 1,500, hindi kasya yan kasi ipapadala mo yung 1,000. Magkano yung equivalent ng 1,000 sa atin, sir? Palagi natin ng 12,000. Diba? 12,000. Nangungupahan ka, sir? Hindi. Sarili nyo? Oo. Pero eksakto lang po yun, ano? Exactly. Ayan, eksakto pa lang yan kasi maliliit pa yung Mga anak nila. So, kapag may college ka na, at saka malaki na yung mga anak mo, di ba? Hindi kasi yun. Hindi kasi yun, sir. So, kailangan meron ka pa sarili na part-time, di ba? Oo. Kailangan mayroon. So, bakit tinanggap mo yung 1,500, sir, na trabaho mo? Kasi wala tayong magawa, wala tayong trabaho doon sa Pinas. Mas mabuti pa dito na kasi mayroong inihintay natin ng buwan-buwan. Oo. So, ano bang mas malaking sahod kagaya ng mga katulong na babae, yung mga kadama, compare sa mga driver? Magkano, di ba mas sa kadama o katulong, ano bang mas maswerte, yung katulong o yung driver? Yung katulong kasi hindi mababawasan. Kasi yung pagkain nila doon sa loob, hindi kagaya ng driver, mababawasan yung load mo o yung pagkain mo. Hindi talaga yung kasya kung hindi mo pagkasyan yung 1.5. Tama yun. Kailangan talaga pong dapat tipid kayo dito. Kailangan tipid ka dito. Kasi kung hindi ka titipid, wala ang mangyayari. Wala. So, wala naman po ba kayong bisyo? Yung sigarilyo lang. Magkano yung sinasahod at magkano yung nagagahol nyo na gagasta ninyo sa mga bisyo ninyo kagaya ng sigarilyo? Sa isang buwan? Isang buwan palagi kung mga 200 lang. 200 lang. So sa 1.5, bawasan mo yung 200, so matitira na lang is 1.3. So yung 300, yun po yung pagkain ninyo. Diba? Yun ang pagkain. Yun ang dapat na ninyo. Yung sa pagbibisyo kasi napupunta rin yung... So sa isang buwan po yun, di ba? Isang buwan yun. 200 na yun, kasama na lahat yung bisyo mo na yun. Oo. So sa isang taon, magkano po yun kung kukuntahin ninyo? Yung 200 sa isang taon, magkano ang magagahol nyo, magagastos ninyo? Medyo malaki-laki na. 2,000, mga 2,400 siguro, di ba? Oo. So, tingnan niyo. Sa isang taon, meron siyang magagahol na 2,400 is equivalent to 26,000. 26,000. Di ba? Di ba? Kaya kailangan kontrolin din natin yung bisyo natin dito kasi kung hindi natin iko-kontrolin yung bisyo natin dito, wala din tayo may ipon. Wala sir. So talagang kontrolado na rin kahit na yung sigarilyo ninyo paunti-unti lang siguro, hindi naman yung isang kaha magkano na uubos ninyo? Minsan 3 araw. 3 araw yung isang kaha. Kasi tipid talaga yun. Kasi yung mga iba dyan, hindi pa maabot ng isang araw, ubos na yung sigarilyo. So, ngayon ayun guys, ayun na na-interview natin yung driver. Kaya kayo sa Pilipinas diyan sa mag-a-apply ng drivers, anong minamanay niyo, family po? Family ni driver. So, pwede pong sabihin niyo kung ano yung technique o kailangan kung ano yung gagawin dito as a driver family driver. Bigyan niyo po sila ng idea o tips para dito sa mag-a-abroad. Yun ang mga baguhan. Kailangan, kung makapunta ka dito, talagang tipid ka. Kung hindi ka titipid, siguro wala ka lang talagang maipon. Kasi mahirap talaga dito. So, ilang taon na po kayo dito sa abroad, dito sa Saudi? Doon ako sa Jeddah, 6 na taon ako. So, tapos dito ako sa Alba, 5 buwan pa ako dito. 5 buwan. So, ilan na po lahat-lahat?
Mga 6 years ng 5 months. So hindi po kayo naiinip. Ano pong ginagawa niyo para hindi po kayo maiinip, lalo sa pamilya ninyo malayo? Yung lalo na sa mga baguhan, 'di ba? Mga 2 buwan o 3 buwan naiinip na umuwi kayo, nagtagal po kayo ng 6 na buwan. Paano kayo tumagal? Kasi ang inisip ko, Sabihin niyo po, sir, kung ano yung idea para tumagal sila as a family driver. Kasi yung iba dito, di ba, hindi nagtatagal, 2 buwan lang, 3 buwan, tapos umuwi na. No? Kayo po, ano pong ginagawa ninyo? ang ginagawa ko sir sa akin, kaya ko tumagal, tumis talaga ako. Kahit anong hirap, tinitiis ko. Kaya makatulong din ako sa pamilya ko. Oh, yun ang iniisip ko. Tapos kung iisipin ko na yung pamilya ko, hindi ko na inisip, siguro makakauwi ako. Yan ang isipin mo, yung pamilya. Unang-una po yung pamilya, di ba? Napakaswerte naman ng asawa nito. Lahat, yung family niya, yung ano niya, iniintindi. Kasi may mga ibang na tao, di ba, sarili lang iniisip na Oo. basta nandito na sila, tapos ikakalimutan na yung pamilya nila. Pero siya, tingnan nyo guys, napaka sipag niya, napaka mapagmahal siya na pamilya. So, yan, maraming pong salamat kuya sa panayam po. Oh, So, ano pang dapat na gawin? Ano bang mapapayo nyo sa kanila? Pag yung mga baguhan na pupunta rito, ano po ba ipapayo nyo sa kanila? kayo mga baguhan, huwag Sa mga kabataan po ngayon na gusto mag-abroad, sabihin nyo po kung paano po ang taktika para magtagal po kayo dito sa abroad. Oh, yun ang tactical ng mga baguhan. Talagang titiis ka na lang. Kung hindi ka titiis, talagang magkakauwi ka. Sana ang isipin mo, mga brother pupunta dito, ang mga pamilya mo. Huwag mong isipin na ikaw na lang. Oh, kasi kung ikaw na lang, siguro magkakauwi ka. Hindi ka makatiis. So, yung kagaya ngayon, sir, may pandemya, di ba? Nakauwi na po ba kayo? Ilang taon na po ba kayo dito sa abroad? Dito sa Albaha, hindi po ba kayo naiinip na gusto nang umuwi? Ay, hindi ako nainip kasi ang inisip ko yung mga pamilya ko. Kung uuwi ka, di ba, wala ka naman hanap buhay doon, di ba? Wala. Kahit ano, kahit isang tuka lang doon. Lalo na kung wala kang pang araw-araw doon, sir. Oo. Talagang ang hirap talaga. So, kailangan talagang tiis, di ba? Oo, kailangan titiis ka dito. Magtsatsaga ka, Oo. magsasakripisyo. Oo, yun. Paano yung kapag may okasyon o may mga birthday o mga New Year's, Christmas, anong ginagawa ninyo? Hindi po kayo naiinip? Sa akin, hindi ako nag-iinip. Oo. O paano, sir? Sige sir, ayan, maraming salamat. Hi to your family. Okay. Yes. Kumusta sa inyo? Ay, kumusta ka dyan? Yung pamilya. Yung pamilya ko, Saan po kayo? saan po kayo? Nandito ako sa kasama ko si sir. Na Hi to yung lugar ninyo. sa Cotabato. Kumusta yung pamilya ninyo? Kumusta kayo dyan? Yung Maraming- pamilya ninyo. Pamilya ko dyan, kumusta yung pamilya ko dyan? Mabuti rin kayo dyan? Kasi ako mabuti rin ako dito. Huwag kayo mag-alala dito sa akin. Magbigay ka ng message. Huwag kang mag-alala sa akin kasi talagang mabuti ako dito. Ayos ang kalagayan ko dito. Kayo ang inaalala ko. Maayos kayo ang kalagayan. O, salamat na lang. Yan. O, sige. Maraming salamat sa Salamat panayam naman. po. Huwag Okay. niyo po kalilimutan ng aking Huwag mong YouTube. kalilimutan ng aking YouTube Pobreng Kapampangan. na Pobreng Kapampangan. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat. So ayan guys, yan na interview po natin yung isang ating kababayan na driver na yung sahod niya is 1.5 nga po. So dito po sa abroad kailangan magtipid po tayo kasi kapag magastos ka at maluho ka, wala ka maiipon. So yun nga, in-interview natin yung driver na yun para malaman ninyo kung ano yung buhay-buhay dito sa abroad as a driver, family driver po. Maraming pong salamat sa inyong panonood at sana masayan po kayo sa aking pinalabas para po sa inyo. Pobreng Kapampangan po. Enjoy watching po.